Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay template ng Declaration of Gross Receipts. Ito ay isa sa mga requirements sa pag-apply ng renewal of business permit sa inyong municipality or city. Ito ay manggagaling sa inyong books of accounts. Total ng benta na may resibo at nakarecord sa inyong sales journal or kung cash basis yung inyong transaction sa inyong cash receipts journal. So for the month of January to December 2025. Ito ay sample amounts lang ng aking gross receipts monthly ay 25,000. So, meron akong total annual gross receipts na 300,000. Kasi ito yung basis ng computation ng business tax. Dito sa amin sa Taguig, ang tax rate namin dito ay 1% ng annual gross sales. Pwedeng magbayad ka annually or pwede ding magbayad ka quarterly. Aside from business tax, meron kang babayarang iba pang mga fees. Makikita yon sa assessment, sa statement of account na ibibigay sa inyo ng assessment section. So, may iba pa din doon na fees, mayor's fee, garbage fee, inspection, fire inspection, environmental impact, signage fee. Dito sa amin sa Taguig, ang Sedula Community Tax Certificate ay kasama na sa statement of account. Doon na mismo sa City Hall, ibinibigay yung sedula. Ganon. Kung kayo ay may branches naman, pwede nyong gamitin itong nasa sheet 2 ng aking template. Okay. I-breakdown nyo lang. So, kanina sa sheet 1, 25,000 lang yung aking gross sales monthly. Dito naman, dahil meron akong branch, so nadoble na. So, kung marami kayong branches, mag-add lang kayo ng columns dito. Okay? Kapag napanood nyo ang video na ito, ilalagay ko dito sa video description ang link nito. I-share kong link nito. So, pwede kayong maka-view ng aking template. Ganitong magiging itsura kapag nakuha nyo na ang link. Naka-view only. Please lang, wag na po kayong mag-request ng access to edit. Dahil napakarami nyo, nabibigyan ko ng access. Tapos, pag nag-edit kayo, ba tawag dito? Masisira pa yung format ko. Kaya ang gagawin nyo, pag ganito, nakuha nyo na yung link, click nyo lang yung file, then download Microsoft Excel. I-open. Okay. Yan, na meron na kayong file. I-edit nyo na lang yung name of taxpayer, tax identification number, registered address of taxpayer, then trade name. Ganun din sa may branches. Minsan, yung branch ay iba ang name. Kasi ito, halimbawa, ang aking negosyo ay mga tile center. So, kada branch ko iba pangalan.
pangalan ng ng trade name nito, trade name 1, trade name 2, gano'n. Then total. Bakit mahalaga 'to na naka-breakdown yung sales per branch? Kasi iba yung iba yung sa ITR natin kasi consolidated. So, kung sa ITR natin naka-indicate lang dun na ang total annual gross sales natin ay 600,000, tapos yung branch mo ang isa nasa Taguig, ang isa nasa Pasig. So, iba yung iba yung taksa sa Pasig, iba din yun sa Taguig. Kung one declaration lang siya, ita-tax siya lahat ng Taguig. O kaya kung doon naman sa Pasig, ita-tax lang siya lahat ng Pasig. So, mas maganda na naka-breakdown. Kung isa lang naman, okay na itong format na ito. Palitan nyo na lang ng amounts. Kung ang benta mo ay 100,000. 200,000. 250,000. Okay. Based on books tayo. Isa pa pala sa hinahanap na requirement, yung yung annual income tax return. Kung hindi pa kayo nakapag-file ng annual income tax return for the year 2025, pwede nyong isubmit yung annual income tax return for the year 2024. Then, isubmit nyo yung 3 quarters ng quarterly income tax return, yung 1701Q. Dito sa aming city, sa City of Taguig, kung VAT registered taxpayer ka, required yung 4 quarters ng value added tax. So, kung hindi pa tapos yung inyong value added tax, kasi ang deadline pa naman ay January 25, pwedeng yung 3 quarters lang muna. Tsaka dito naman, may declaration naman ng 4th quarter. Okay? Kung napanood niyo po ang video na ito, please comment po kayo at kung meron kayong question, pwede po kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and share my videos. Thank you so much. Bye!